Guys, ayan, so pag-usapan natin yung karma. Ayan, so sa aking aking point of view or pagkakaintindi kung paano si karma tumatama sa buhay natin. Okay? So ito ay more likely yung may mga alam na sa birth chart or marunong na magbasa ng basic sa kanilang chart. Or kung ikaw man ay bago pa lang, so, ayun, mag-seek ka more on birth chart reading, astrology, and whatsoever. Kasi, mas makakatulong yun sa'yo to guide you, at saka, ayun, malaman mo kung ano ba talaga yung mga purposes mo, at saka paano tumatama yung karma sa buhay. Or, gaano siya ka-legit. O, diba? First is, si karma kasi, guys, may tinatawag tayo dun sa chart na, or sa chart, isa siyang planet na tinatawag natin Saturn. So, sa birth chart, siya yung the father of karma. So, may dalawang side yung karma, guys. So, it's either good karma or a bad karma. Ayun. So, kasi depende yan sa mga gawa natin at intentions natin. So, paano ba siya? Si planet Saturn kasi is all about the father of time, the father of teaching, lessons, discipline, ganun siya. So, in short, para siyang parents or parent natin, o ganun. Pero ito, more strict and more on, ayun, hindi mo siya makokontrol or hindi mo siya malilin lang. Ganyan siya ka-legit. Okay? 'Di ba may mga kasabihan tayo at saka mga karanasan na rin na totoo talagang nangyayari na pag si karma bumalik sa mga bawat gawa natin ay tatama siya 100 times. So, 'di ba? Babalik siya 100 times. Hindi natin siya basta-basta mababaliwala kasi totoo talaga yan. Totoo siya na nangyayari sa buhay natin. What we make and what we decide and what we create, what we think and what we do, yan lahat ay may kapalit at may resulta. So, ito talaga ay magmamatter na lang kung paano mo ito binalanse sa sarili mo. Kung hindi kasi siya ganun, guys, na pag gumawa ka ng tama ngayon, tama. Tapos, tatabunan mo siya or gumawa ka ng mali, tapos mali. Ayan. Tapos, tatabunan mo siya ng tama, ay magsiskip na yun dahil natabunan mo ng tama. Hindi siya ganun. Kung nagbibilang siya, guys, ang nangyari dito is, kung nakatali siya, to the point na dahil nakatali yan, susundin niya lang talaga yung mga nakatali. Hindi siya magsiskip sa pangalawang nakatali or sa pangatlo or sa pang-apat. Hindi siya ganun. So, siya yung siya yung hindi mo mababayaran ng kahit ano dahil meron ka. Kundi, equivalent talaga sa justice. Parang ganun siya, guys. So, bakit meron yan? At paano siya tatama sa chart natin? Example, paano ko ba siya, kung kilala mo si planet Saturn, meron din siyang mga anak. So, kabilang dito yung si zodiac sign ng Capricorn at saka zodiac sign ng Aquarius. So, kasi ruled sila ni Saturn. Or, para mas madaling ang tawag nito, maintindihan, ama nila si Saturn. So, tinatamaan yan kung saan na part din ng house yung zodiac sign na yan. So, lagay natin yung zodiac sign na yan ay nakalagay dun sa iyong 5th house or 6th house. Ayan. Tapos, 'di ba, hindi pa kasali kung saan nakalagay si Saturn. So, first, si Saturn. Saan nakalagay si Saturn? Lagay natin na sa 8th house. O, ayan. Tapos, kung saan nakalagay si Capricorn at saka Aquarius. Kasi mga anak niyan, 'di ba? So, kabilang na si Capricorn at Aquarius. Lagay natin na sa 5th house at 6th house. 5th house is all about
creativity, child, pregnancy, romance, yung mga maliliit na romance or mga maikling romance na flirtings, ayan, whatsoever. Tapos, while 6th house is all about work, health, services, business, opportunities, ayun. 8th house is all about the money of other people, the contract, and etc. So, ayan, tinamaan na yan. Ilagay din natin, kung may mga anak si Saturn, may mga inaanak din siya. O, sige. Kabilang dito yung zodiac sign ng Libra, Scorpio, Leo. Ayan. Tapos, kabilang din dito yung planet Pluto. Ganun siya. So, hahanapin mo na lang yun kung saan na houses yung nakalagay si Pluto, saan nakalagay si Libra, Leo, at saka Scorpio. So, ganun siya. So, ilagay natin, nakalagay yung Leo mo sa first house. So, ilagay natin, it's all about self. May karma ka dun. Si Libra, nasa second house. It's all about your money. Yung sarili mong income. Diba? Kakarmahin ka dun. Or may mga lessons dun. Then, lagay natin si Scorpio na sa third house mo. It's all about communication, ideas, and communication, ideas, and how you think. Diba? Doon din. Mayroon din siyang lessons doon. Karma is all about lessons and discipline. So, doon kanya, ididisiplina. Ito pa, add-on pa, si Karma ay may original house. So, yung original house niya is nasa 12th house. The 12th house is all about beyond, the endings, ang tawag dun? Basta, yung mga guides mo, and lahat ng hindi kasali sa 1 to 11 na houses, na hindi na-mention, nandun siya lahat sa 12th house. Ito lang ay isang brief na talking about karma. So, tatamaan siya doon. Ito pa, tatama rin yun kung saan yung mga original houses ng mga zodiac sign na yun. Kasi may original houses tayo doon. Kasi yung mga placements or saan siya nakalagay sa birth chart mo is nagbase yun sa time ng diba, birth time mo. Kaya naging blueprint yun kasi sa iyo lang yun, ikaw lang yun. Ikaw lang yung may unique na chart na meron ka nun. Kahit pa ilagay natin same kayo ng araw, same kayo ng oras, pero nagmamatter yun sa minutes. Okay? So, si 12 house yung original na house ng karma. Diba? The beyond, the God, and so ever. The imprisonment, I mean. Ayan. So, kasama yun doon. And, hanapin mo pa yung original houses ng original signs na yun. So, lagay natin, diba, si first house is si Aries yan, second house is Taurus, third house is Gemini, fourth house is Cancer, fifth house is Leo, so tatamaan yung 6th house. Tapos, tatamaan yung, fifth house, tatamaan din yung, 6th house is about work, health, and etc. So, Virgo yan. 7th house is Libra, o dyan tatamaan din siya kasi diba, sabi ko nga, magmamatter din sa original na houses ng signs na yon. Sige lang, gagawa tayo ng ito, yung may chart talaga. Okay? So, tumama siya sa 7th house mo. Tatamaan din yung kung saan si Pluto, 'di ba? So si Pluto ay ang original niya house is 8th house kasi ruled niya si Scorpio, kasali din si Scorpio. Tapos yung original house ng Capricorn at saka Aquarius is 10th house at 11th house. So, does make sense na kung saan-saan siya bumabangga. Ayun ay, sa chart mo pa lang yun.
paano na lang sa chart